Should you buy consumer stocks for 2026? Yan yung topic ko for today's video and magre-react ako on yet another intelligent investing with April Tan. Ngayon, the title itself, tinatanong pa ba yan? Lahat ng consumer stocks na nagbebenta ng alak, all in. Not a financial advice. Joke lang, okay? Kasi whether maganda yung takbo ng economy or pangit tulad ng nangyari ngayon sa Pilipinas, mga Pilipino talagang bibilit-bibili ng alak yan di ba? But before I react to this video, market update muna tayo, konting market update. So, lumalaban yung PSEI ng December. So, lahat lang nag-cut loss nung lumakapak ang PSEI. Okay, jam muna kayo. Wala kayong December rally. Punta muna kayo sa social media. Doon kayo magreklamo. I-bash nyo lang ng i-bash ang PSEI. Total dyan kayo magaling. So yes, resilient siya. Pero, di ba maganda yung year to date, no? Still on the red. Negative 7.5% year to date. Meanwhile, all other markets are doing well. US, international, emerging, Southeast Asia, total world index, and my personal dividend retirement portfolio. Malapit ko na namang ma-break yung aking all-time high this year, around 23%. So, nagre-rebound din yung aking portfolio and still massively outperforming PSEI, FMETF, and maybe all other actively managed mutual funds in the Philippines. I'm not sure. And if you want exclusive investing related contents in the Philippine stock market, check the pinned comment. So balik na ako on this video and magre-react na ako sa different slides. So panoorin nyo yung discussion nila on their YouTube channel. So I like this topic kasi gusto ko yung mga ganyan mga consumer stock di ba? Kasi yung mga nakikita mo sa sa mga grocery or pagpupunta ng mall, pagkakain ka, di ba? Makikita mo kung itong restaurant na to, mukhang nag-struggle to di ba? Mga ganun ba? Kaya kung bibili ka ng alak, makikita mo, ba't mas mabenta to kaysa dito? Ganyan. Okay? So, una nilang question, what are the main reasons for consumer companies' lackluster earnings growth? So, I think depende sa minomonitor mo yan While siguro on average ba hindi maganda yung earnings growth ng madaming consumer, I think there are outliers na consumer stocks this year that are still growing. Siguro yung iba karoon ng lackluster growth kasi hindi na kayang i-absorb ng mga Pilipino, di ba? Or I should say, hindi na nila kayang i-squeeze yung kanilang buying power para bumili ng yung hindi naman ganoon talaga ka-necessary na consumer product, ganyan. Maybe yung iba titipid na talaga again because of weakening economic growth ng Pilipinas. Nag-report recently yung unemployment rate from 3% something tumalon siya into 5%. Malupit yon. Ibig sabihin, madaming Pilipino mas magtitipid pa in the coming months. Therefore, pag may mga magtitipid yan, yung mga pera nila, di ba? Yan magfo-flow sa lahat ng consumer product. Kung ano lang yung mga pinaka necessity sa nila, okay? Kaya ang unang tatamaan dyan is yung mga discretionary item. So, ito yung household consumption and food and non-alcoholic beverage. So, andun pa rin. And then, alcoholic beverage and tobacco. Bumagsak. Okay, pero depende, di ba? Wala yung kasing klase ng alak I think yung mga alak stocks na listed sa PSE, malalakas sila except for Emperador. So, despite bumagsak to, siguro, yung nakuha lang siya ng ilan na or actually yung market share, nakuha lang siya ng ilan na company.
Clothing and footwear, ito tatamaan to in the coming quarters for sure. You have furnishing, ito rin tatamaan to. Musta na ba si Wilcon? Wala to, di ba? Lalagapak to next year. It's over. Okay. So, ano yung 3Q niya, pero 9 months, wala. Mayayari to eh. Pero ang talagang nangyayari dyan, si ano yung kay Villar eh. Di ba? All home. Okay. Ayan, lagapak. Negative na nga sila. Oh. SSI, no? Start na tong mayari. So, wala nang bumibili na ngayong mga luxury items. Unang tinamaan agad yon. And siguro in the coming months, baka tamaan na rin yung ano, maski yung mga ano lang no, mga pang low to middle income na ano, mga produkto nila. You have the furnishing, blah blah blah, pabagsak, health, doon pa rin, transport, communication, okay, so stable. I'm not sure kung kasama dito yung internet, no? Maybe. Recreation and culture, education, nandun pa rin. So, ang education kasi, ano yan eh, syempre may semester yan. So, malakas yan lagi sa ano, ayan, Q2. Pero Q3 of this year compared to last year, malakas pa rin, di ba? Kasi nga, necessity siya eh. Restaurant and hotels. Di ba? Bagsak. Again, di mo kailangang mag-restaurant and hotel lagi. Pwede kang magtipid. Obviously, tatamaan din yan. During economic slowdown, and good services, pabagsak din. Diba? So, dito, medyo deceiving yung ano, ito yung kanilang alcoholic beverage, no? Negative. Lalakas nila eh. At least yung mga listed companies eh. So, ito yung earnings summary table nila na dito pa lang makita mo na bakit ang hina ng ano dito no, bakit di raw maganda yung ano lackluster earnings kasi papayat yung mga nasa monitoring list na to eh. Di ba kung dito man nila binase yung question na yan. Kung dito mo i-base yung ano, yung mga consumer stocks talagang wala, no? DNL wala, EMI wala, jump pa lang eh. Tapos sinama mo pa si Wilcon sa monitoring list, SSI, talagang wala. JFC, Pizza. So you have CNPF na still growing, okay, 10%. Bakit? Kasi yung mga produkto na binibenta niyan, ano eh, di ba? Madaling bilhin ng isang ano, ordinaryong consumer. You have DNL, while yes, nagre-report sila ng earnings growth pero napakahina ng ano niyan, no? Cash flow generation niya and ano, bumabawi lang siya on ano, on weakness on previous year. You have Emperador, ito na yung sinasabi ko na nakuhaan or nakukuhaan ng market share. Lalagapak to. Sabi ko nga sa inyo, ano lang to eh. Ang mamatigasan lang ng ulo dito yung mga institution. Sino unang magbebenta. Pero I think grossly overvalued yan eh. You have URC, 2% no, flattish, and you have Monde, I think overvalued still. You have P Gold, obviously, mag-grocery ka pa rin eh, di ba? Despite economic slowdown. RHI ang kinuha yung kanyang ano, core profit para mawala yung ano, yung one-time gain ng ano, na na-record nila sa merger. But still, declining a little bit. So, Wilcon, lagapak, SSI, lagapak, again, mga discretionary, ano, product, yung in-offer ng mayan. You have JFC, wala to, JFC. Naging ano na to, naging holding company ng kung anong klase ng kumpanya na yung ina-acquire neto. And, uy, lumalagapak siya, 100, sakan mo sa 100, then tignan natin kung ano, maganda ka na bang bilhin? I think overvalued. You have Pizza also. Parang overvalued din sa akin to. Okay. Lagapak din. Ayan. So, ang hindi nila sinama rito is GSMI. Keeper. Di ba? Na obviously, malalakas yung dalawang yun eh. Okay? Pati yung ibang consumer staple na nasa ano lang kasi sila. Mga mid cap, small cap.
Na malalakas din, hindi nila sinama dyan. Okay. Do you have a more positive view on revenue growth in 4Q and 2026? Depende. Pag alak stocks, syempre, dyan, dyan ano eh, dyan nagsishine yung mga alak stocks eh. Kung maganda yung kanilang first 9 months, matik na yung fourth quarter usually. Kasi bumaba ng alak dyan, holiday season eh. So pag alak stocks, then yes, I think maganda pa rin yung kanilang revenue growth na potentially mag-continue 2026. Ngayon yung iba dito, di ba? Mahirap. Lalo na yung mga discretionary items. Again, tulad ng yung mga Wilcon, SSI, yung mga restaurant, di ba? Kasi hindi mo kailangang kumain sa labas. Optional, okay? May sinabi rito, recovery could be gradual. It would still depend on inflation, consumer confidence, and income. Na yun na nga yung masama, no? So, nag-report sila ng inflation recently, mas mababa daw, pero I doubt no? Hindi ramdam kasi pag bumibili ka sa palengke, yung mga presyo ng mga bigas, ganon, itlog, bla bla bla. Nagbalikan na naman sila sa presyo nila by the beginning of this year. So all those price increases, 'di ba? Nababawasan yung spending power ng mga Pilipino. And recently nag-report din sila ng unemployment. Pumitik. Not that good. And what if talagang mag-materialize yung slowdown next year starting with the US? Then magkaroon ng domino effect. May mga matatama na OFWs, may mga malilay off, di ba? Malaking factor din yon sa consumer confidence eventually. Okay? So expectation nila fourth quarter should be okay. Yung mga alak stocks, sure ball. Di ba? Bumili ka na ng alak. Or wag mo nang bilhin yung iba. Basta may pambili sila ng alak. Bibili ng alak mga yan. Kasi madaming Pilipino mas gusto nila mag-celebrate with alcoholic beverage compared sa iba. That's the reality. Okay? How are the prices of commodities? Right, mataas, no? So, well, yes, nagre-report sila ng lower inflation November, pero hindi ko ramdam, no? I think nagtaasan ulit. Which companies could benefit the most from the drop in palm oil and coconut oil prices? Sa listahan nila parang si lang, di ba? URC, maybe Monde. Okay, wala man silang nilay dyan na parang pure play in the coconut industry. So ito yung kanilang operating margin stable, CNPF, doing well. Pero overvalued yan in my personal opinion relative to other consumer staple stocks. DNL bagsak, EMI bagsak, URC little bit increasing, Monde bagsak, E-Gold a little bit increasing, RHI flattish, Wilcon little bit increasing, SSI bagsak. Namimili ng di na ba? Luxury items. And of course, yung mga restaurants, no, na-squeeze yung kanilang profit margin. Are you seeing retailers and restaurants cutting cost at this point to address the negative operating leverage? Parang ganyan naman talaga yung ginagawa ng mga businesses, di ba? Magka-cut cost mga yan, automatic. So in the coming quarters, makikita kayo ng improvement on their profit margin only because nag-cut cost sila. Lay off ng mga employee, ganyan. Magbabawas and maybe mapumitik na naman yung unemployment rate ng Pilipinas. So it's a chain effect on a slowing down economy. So eto yung mga fair values nila. You have CNPF. Saan overvalued yan? Okay, DNL. Tapos yung fair value nila kasi siguro na assumption yan na magre-recover siya, no? Going back to its pre-pandemic. Ayan, no? Tatas ng nila, estimate nila, blah, blah, blah. FY 2026 dividend yield 7.6%, no? Pero para sa akin, I would still monitor ko muna DNL.
Lalo na't lumulobo yung leverage niyan, ganon. And I think nahihirapan din talaga yung mga chemical industry sa Pilipinas na makipag-compete sa ibang bansa. You have EMI, obviously overvalued yan for a long time. JFC is a buy. Kasi expectation nila is mag-grow siya 2026. Pero para sa akin wala, no. Monde is a buy ako. Ayoko kay Monde rin. I think overvalued. Okay. P Gold is a buy. Pwede. Pizza, para sa akin pangit. RHI is a buy. 6%. Nasell down na to ng malalim. SSI is a hold. Kasi baka mag-continue yung di ba, yung weakness ng consumer spending. Walang bumili na mga product nila. Okay. So URC is a buy. Expectation nila is mag-increase daw siya next year. Wilcon is a buy. Parang hirap galawin ni Wilcon no? Siyempre pag nakita mong bumabagsak ang SSI, di ba? Matik yan susunod na yung mga katulad ni Wilcon dyan Would you recommend investors to buy consumer stocks in 2026? Alax Stocks all in. Joke lang, not a financial advice. Okay. So we don't want to discount the consumer sector. There's a lot of opportunity. Yes, wala dito sa nabanggit nila I think may mga opportunities diyan pero wala sa table nila. Okay. They offer a lot of opportunities in terms of dividend yield at current prices. So ito yung mga stock picks nila. E-Gold, Bakit, Above Industry, SSSG, expansion, value positioning, and risk, margin pressure, FX. Kasi yung niya, yung segment niya of, yung SNR, okay? Increased competition from discounter, I doubt, no? Pag may magkatabing Dali tsaka Pure Gold, I think, mas madami pa rin pupunta sa Pure Gold. Gawa nga ng mas madaming option na pwedeng bilhin. Ang pinapatay lang ng Dali is mga 7-Eleven, ganyan, yung mga Alphamart. And Wilcon, interestingly, stock pick nila, SSSG recovery after 9 straight declines. Expected recovery in private construction. Supported by, so they're banking on the recovery of the property sector. Pero, di ba, pwede namang bumili muna ng ganyang properties, magtipid ka muna bumili na mapang home improvement, blah blah blah. Healthy balance sheet and consistent cash generation. So, para sa akin, wala, Iwasan ko yung, Wilcon na yan. In fact, matagal lang, iba't ibang analyst ang re-recommend yan dati. So, here's Wilcon na kinakover ko to dati in my channel. Especially nung nandito siya, sabi ko noon, grossly overvalued. So, laki na nang binagsak niya kasi yung performance nito year over year is declining. Di ba ito tapos 3.4, 2.5. So, nagkaroon sila ng reversal in 1 quarter. Pero on year-to-date basis, declining pa rin siya. I think hindi magandang indication yun di ba? Na parang pasugid na siya. Kasi matagal lang matagal lang nagre-recover or nag-grow yung property sector. So habang nag-grow yung property sector, siya pa-decline siya ng pa-decline. So there's something wrong, di ba? So feeling ko mag-establish na kanyang bagong earnings bottom, lower than or lower since IPO. So, lahat ng nabili dati, okay, na ipit na dyan, I think. Mag-aantay pa kayo ng mas patagal, okay?